Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway laging sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo tungo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa iyong mga isinilang sa tubig at Espiritu Santo, ang pinto ng langit ay binuksan mo. Dagdagan mo pa ang buhay na iyong bigay sa amin, upang sa mga dinalisay mo sa pagkamasuwayin ay hindi mahadlanghang kamtin ang iyong paggiliw. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, sinabi ni Esteban sa mga tao, sa matatanda at sa mga eskriba, "Napakatigas ng ulo ninyo, di pa nababago ang inyong kalooban. Ayaw ninyong dinggin ang katotohanan. Kung ano ang ginawa na inyong mga magulang, yun din ang ginawa ninyo. Lumalaban kayong lagi sa Espiritu Santo. Sinong propeta ang hindi pinag-usig ng inyong mga ninuno? Pinatay nila ang mga humula sa pagparito ng matuwid sa inyo, namang ipinagkanulo at ipinapatay. Tumanggap kayo ng kautosang ibinigay ng Diyos sa pamamagitan ng mga anghel, ngunit hindi ninyo tinatalima iyon." Nang marinig ito ng mga bumubuo ng Sanhedrin, sila'y nagalit dahil sa matinding galit kay Esteban. Ngunit si Esteban, na puspos ng Espiritu Santo, ay tumingin sa langit at nakita ang maningning na liwanag sa paligid ng Diyos at si Jesus na nasa kanyang kanan. Bukas ang kalangitan, sabi niya, at nakikita ko ang anak ng tao na nasa kanan ng Diyos. Tinakpan nila ang kanilang tenga at nagsigawan. Pagkatapos, sabay-sabay silang dumaluhong sa kanya. Kinaladkad nila si Esteban hanggang sa labas ng lungsod upang batuhin. Hinubad ng mga saksi ang kanilang mga kasuotan at iniwan sa isang binatang nagngangalang Saulo, at pinagbabato nila si Esteban na nananalangin naman ng ganito, "Panginoong Yesus, tanggapin mo ang aking espiritu." Lumuhod si Esteban at sumigaw ng malakas, "Panginoon, huwag mo na po silang panagutin sa kasalanang ito." At pagkasabi nito, siya'y namatay, kasang-ayon si Saulo sa pagkapatay kay Esteban. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Poon sa mga kamay mo, habilin ko ang buhay ko.
Poon sa mga kamay mo, habiling ko ang buhay ko. Tanging kublihan ko, ako ay ingatan, tagapagtanggol ko at aking kaligtasan, tagapagtanggol ko at aking kanlungan, ayon sa sabi mo, ako'y patnubayan. Poon sa mga kamay mo, habilin ko ang buhay ko. Sa mga kamay mo, habiling ko'y buhay ko, tagapagligtas kong tapat at totoo. Ikaw poon aking pinananaligan, magbubunyi ako, magsasayang tunay, sa iyong pag-ibig na walang katapusan. Poon sa mga kamay mo, habilin ko ang buhay ko. Itong iyong lingkod, sana ilingapin, ingatan mo ako at iyong pagpalain, iligtas mo ako at iyong sagipin, tanda ng pag-ibig na di nagmamaliw, iyong kinalinga at inangatan mo laban sa adhika ng masamang tao. Poon sa mga kamay mo, habilin ko ang buhay ko. Magsitayo po lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, O Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ng mga tao kay Jesus, ano pong kababalaghan ang maipapakita ninyo upang manalig kami sa inyo? Ano po ang gagawin ninyo? Tanong nila. Ang aming mga magulang ay kumain ng mana sa ilang. Ayon sa nasusulat, sila'y binigyan niya ng pagkain mula sa langit, dugtong pa nila. Sumagot si Jesus, dapat ninyong malamang hindi si Moises ang nagbigay sa inyo ng pagkain mula sa langit, kundi ang aking Ama. Siya ang nagbibigay sa inyo ng tunay na pagkain mula sa langit, sapagkat ang pagkain bigay ng Diyos ay yaong muwaba mula sa langit at nagbibigay buhay sa sanlibutan. Ginoo, wika nila, bigyan po ninyo kaming lagi ng pagkain iyon. Ako ang pagkain na bibigay buhay, sabi ni Jesus. Ang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom, at ang nananalig sa akin ay hindi na mauuhaw kailanman. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magandang umaga po sa inyo, mga kapatid. Magandang umaga po, Father. Sa ating unang pagbasa, napakinggan natin ang kung paano namatay si Esteban, ang unang martir. Si Esteban ay saksi kung paano nabuhay ang ating Panginoong Hesus. Siya'y naging saksi sapagkat nag-alay siya ng buhay sa kanyang paniniwala na si Kristo ay muling nabuhay. At dahil dito, yung kanyang pag-aalay ng buhay ay patunay na ang Diyos ay muling nabuhay. Napakaganda nung kanyang sinabi. Huwag yun na po silang panagutin, Panginoon. Huwag yun na po silang panagutin. Ipinagkakatiwala ko po
ang aking espiritu sa inyo. Ito yung mga salita rin ni Jesus nung siya ay nakabayubay sa krus. Yung paggaya ni Esteban kay Jesus ay patunay lamang na hindi matatawaran ang kanyang ginawang pagsunod kay Jesus. Dahil hanggang kamatayan, hindi siya tumalikod kay Jesus. Hindi siya tumalikod kay Kristong muling nabuhay. Sa ating ebanghelyo, muli ang mga tao ay naghahangad magkaroon ng pagkain. Ginoo, sabi nila, lagi niyo po sa aming ibigay ang pagkaing iyan. Lagi niyo po sa aming ibigay ang pagkaing iyan. Tila ba, itong mga taong ito ay gutom? Tila ba itong mga taong ito ay walang pambili ng pagkain at naghahangad ng isang libreng pagkain? Pero yung tugon ni Jesus na, ako ang pagkaing nagbibigay buhay. Ako ang pagkain na bibigay buhay. Kapag po tayo ay laging kumakain, kapag po tayo ay laging busog at hindi kumakalam ang tiyan, ibig sabihin, tayo ay mayroong lakas, no? Yung ating pisikal na katawan ay mayroong lakas. Magagawa natin ang ating gustong gawin. Pero kapag sinabi natin na tayo ay gutom, hindi lamang dahil kumakalam ang ating sikmura, kundi meron pa tayong mas hinahanap na pagkabusog. Ibig sabihin, walang satisfaction doon sa ating kinakain. Mas malalim ang ating pagkagutom. Sa madaling salita, dumarating sa buhay natin na tila walang kahulugan ang buhay natin. Minsan, may mga taong ang ganda-ganda ng kwarto, ang lambot-lambot ng kama, hindi naman makatulog. Yung iba naman, sobrang daming pera, sobrang daming pambili ng pagkain, kapag kumakain, hindi naman masaya. Yung iba naman, kung saan-saan na nagpunta, iba't ibang bansa na ang binisita, hindi pa rin masaya. Para bang may hinahanap lagi. Para bang may hinahanap lagi na hindi niya makita doon sa mga material na bagay na mayroon pa siya. Kaya yung sabi ng mga tao, Ginoo, ibigay mo sa amin yung pagkain na iyon. Para bang sinasabi ng mga tao na, Ginoo, naway makita namin ang kahulugan ng aming buhay. Kaya mga kapatid, si Jesus bilang pagkain ng bibigay buhay, si Jesus bilang pagkaing bumaba mula sa langit, siya lamang ang tanging makapagbibigay sa atin, makapagpupuno sa atin ng anumang kagutuman. Ibig sabihin, kapag napapakinabangan natin, kapag tayo nakikinabang ng kanyang katawan at dugo sa misa, may kahulugan ang buhay natin. Kaya siguro sinasabi ng ating Panginoon sa ating mabuting balita, ang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom at ang nananalig sa akin ay hindi na mauuhaw. Ang sumasampalataya kay Kristo, ang naniniwala kay Kristo, ay mayroong kahulugan ang buhay. Kapag po ako namimisa sa patay, sa pagdilibing, lagi ko pong sinasabi na hindi kamatayan ang makapaghihiwalay sa atin kay Kristo. Ayon na rin sa mga salita ni San Pablo. Pag minsan, buhay pa tayo ay mumukhang patay na. Bakit? Sapagkat malayo ang buhay natin sa Diyos. Anong kahulugan ng buhay, mga kapatid, kapag walang koneksyon sa Diyos? Anong kahulugan ng buhay kapag walang kaugnayan kay Kristo? Na siya mismo ang nagbigay na gandog ng buhay na ito,
na dapat lamang natin na lagi tayong mayroong kaugnayan sa Kanya para magkaroon tayo ng kahulugan sa buhay. Yung pagkagutom natin, minsan, hindi kayang punan ng mga pagkain o anumang inumin na meron sa atin ngayon na kaya nating bilhin. Tanging si Kristo lamang. Siya lamang lagi ang makapagpupuno anuman ang pagkukulang natin sa ating buhay. Kaya mga kapatid, ito yung maging dasal natin ngayon. Ginoo, bigyan po ninyo kaming lagi ng pagkaing iyon. Siya lamang ang makapagbibigay sa atin, makapagpupuno. Siya lamang ang dahilan kung bakit makahulugan ang buhay ng bawat isa sa atin. Huwag tayong mahiya, magdalawang isip na lumapit lagi kay Jesus, lalong-lalo na sa Eucharistia, lalong-lalo na sa Misa. Ito lamang yung paraan para mabusog tayong lahat. Ito lamang yung paraan para magkaroon tayo ng kahulugan sa ating buhay. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Magsitayo po lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay ng iyong sambayanang natutuwa. Ang pagkabuhay ng iyong anak ay niloob mong aming ikatuwa ngayon, ay papagbungahin mo ng galak na mananatili sa amin habang panahon, sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Siya'y talagang maasahan at ang katapatan niya sa pananagutan ay siyang bumago sa dating pamumuhay na sangkatauhang namihasa sa pagkasalawahan. Ang dangal ng tao ay ganap na tinampok upang mamana niya sa pakikipagkapatid kay Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, pinagpala na pa
Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatiling nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisan, kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Gilbert na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Lalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng Mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ni San Jose na kaniyang kalinis-linisang esposo. Kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikarangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubili ng nakagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa sundin
Hinihiling namin kamiyadiya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, ay manatiling nakatayo ng may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaaniyahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Jesus, ang tinapay ng buhay binasbasan, hinatid ialay. Buhay na ganap ang sami kaloob at pagsasalong walang hanggan. Basbasan ang buhay namin, handog naway matulad sa pag-aalay mo. Buhay na laan ang lubos sa mundo, sa pag-ibig ay kapos. Ang isasagawa pong second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio, para din sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong mga handog. Ikaw, Jesus, ang tinapay ng buhay binasbasan, hinatid inialay. Buhay na ganap ang sami kaloob at pagsasalong walang hanggan.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama namin nga pagmahal, tunghayan mo at lingapin ang iyong sambayanan na minarapat mong makinabang sa piging na pang magpakailanman. Ipagkaloob mong kami maluwalhating makarating sa pagkabuhay na magtatampok sa amin sa iyong piling. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sama-sama po nating dasalin ang mga sumusunod na panalangin. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio taga Pietrelcina, Mongheng Banal, Pintakasing Santo ng Milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwina ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap, itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Panalangin para sa pagkakamit ng indulhensya plenarya ngayong taon ng Hubileo. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawan tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, pinako sa krus, namatay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang parituhukom sa nabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo kaming ipaintulot sa tukso, tiadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Magsipo po muna sandali para sa ilang paalala. Una po, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, nais po na may pagbigay alam sa inyo na ang Padre Pio Healing Bundle ay available sa ating mga tindahan. Ang langis na kasama nito ay may halo ng langis na mula sa puno ng olibo na binasbasa ni Padre Pio nung siya'y nabubuhay pa. Naway maging daan ang ating healing bundle sa pagkakamit ng kagalingang mula sa Diyos. Ikatlo, ngayon po ay taon ng Hubileo. Sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana bilang isang Jubilee Church, kayo po ay naanyayahan naming magpatatak ng inyong Pilgrim's Card na nakapaloob sa Pilgrim's Prayer Guidebook na available sa ating opisina.
Nakapaloob din po dito ang kahalagahan ng pagdiriwang ng taon ng hubileyo, ang paliwanag tungkol sa indulhensya plenarya at mga panalangin kay Padre Pio. Halina't ating suportahan ang gawain ito bilang mga manlalakbay ng pag-asa ngayong taon ng hubileyo. Ika-4, sa darating pong May 23 ay araw ng pagpapagaling ng Panginoon sa pamamagitan ni Padre Pio. Ang mga oras po na ating hiling Mass at Healing Liturgy na may paggagawad ng langis ay sa 9 ng umaga at 5 ng hapon. Kayo po ang inyong mga may sakit ay inaanyayahan. Kaugnay po nito, mula 8 ng umaga hanggang 3 ng hapon, patuloy nating ipagkakalob sa inyo ang iba pang mga gawain ng pagpapagaling tulad ng spiritual counseling, direction, medical assistance, legal counseling, psychological support, family and marital counseling at feeding program. Layunin nating magkaroon ng pagkalahatang kagalingan, lalo tigit ang mga kapatid nating mahihirap at kapuspalad. Sa mga lubos na nangangailangan ng pagkonsulta, kayo po ay makapag-ugnayan na agad sa ating opisina para sa pagpapalista at reservations. Natatangi po sa buwang ito ang offline pagbibinata. Libreng tuli para sa mga magpapalista na unang 100, mga kabataan na may edad 5 hanggang 16 na taon. Makipag-ugnayan lamang po sa opisina para sa mga detalye. Ang susunod po nating misa ay sa ganap na 8 ngayong umaga. Maraming salamat po't mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimik at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Karagdagan pong announcement. Kinagagalak po namin ibahagi sa inyong lahat ang isang napakagandang pagkakataon, isang pilgrimage sa Roma mula sa October 3 hanggang 17, 2025 at bukas po ang paglalakbay na ito para sa lahat ng nais sumama. Napaka-espesyal po ng pagkakataong ito dahil ito ay kasabay ng ilang mahalagang kaganapan. Sa awa ng Diyos, maaari po tayo magkaroon ng pagkakataong makadaupang palad ang bagong Santo Papa. Dalawin at ipagdasal si Pope Francis sa kanyang puntod. Maranasan Jubilee Year sa pamamagitan ng pagbisita sa mga pangunahing simbahan at banal na lugar sa Roma. Kasama na rin po ang Sanctuary of Volto Santo, Sacred Face. Kasama rin po sa pilgrimage ang pagbisita sa Assisi, ang bayan ni San Francisco, at mabisita na rin po si Santa Clara at sa San Giovanni Rotondo upang dalawin si Padre Pio. Isang magandang pagpapalaala at pagpapatuloy ng ating mga gawain at debosyon kay Padre Pio. Mayroon po tayong misa sa bawat lugar na pupuntahan. Hinihikayat po namin kayong makiisa sa natatanging paglalakbay na ito na tiyak na magiging makabuluhan at puno ng biyaya. Para po sa karagdagang detalye o kung nais ninyong sumama, makipag-ugnayan lamang po kayo kay Father Ian o kay Crisel sa mga numerong ito. 0998-3070-680 o 0977-803-4197. Ang deadline po ng ating palistahan ay hanggang May 15 lamang. Naway magsama-sama po tayo sa biyaheng ito. Magsitayo po ang lahat at gagawin po natin ang pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mong iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin. Upang ang lahat ng dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala.
para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, taglayin ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Hallelujah, narito na ang araw na dulot ng Diyos. Nabuhay na si Kristo na ating Hari at manunubos. Susunod po agad natin ang panalangin pang umaga. Naanyayahan po ang lahat na makiisa. Salamat po. Mira
Magandang umaga po sa inyong lahat. Gagawin po natin ngayon ang panalangin sa umaga. Ngayon po ay ka-6 ng Mayo, sa ika-3 linggo ng Pasko na muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Magsitayo po ang lahat. Panginoon, buksan mo ang aking mga labi. At pupurihin ka ng aking bibig. Ang Panginoon ay muling nabuhay. Alleluia. Ang Panginoon ay muling nabuhay. Alleluia. Tayo ay lumapit sa ating Panginoon, siya ay aawitan. Ating papurihan ang batong kublihan natit kalakasan. Tayo ay lumapit sa kanyang harapan ng may pasalamat. Siya ay purihin ng mga awiting may tuwa at galak. Ang Panginoon ay muling nabuhay. Alleluia. Sapagkat ang Diyos ay Panginoong napakadakila, ang dakilang haring higit sa sino man na binabatala. Nasa kanyang palad ang buong daigdig pati kalaliman. Ang lahat ay kanya, maging ang mataas nating kabundukan. Kanya rin ang dagat at pati ang lupa na kanyang nilalang. Ang Panginoon ay muling nabuhay. Alleluia. Tayo ay lumapit sa kanya'y sumamba at magbigay galang. Lumuhod sa harap nitong Panginoong sa ating lumalang. Siya ang ating Diyos, tayo ay kalinga niyang mga hirang. Mga tupa tayong inaalagaan. Ang Panginoon ay muling nabuhay. Alleluia. Ang kanyang salita ay ating pakinggan. Iyang inyong puso'y huwag patigasin, tulad ng ginawa ng inyong mga magulang. Nang nasa Meriba sa ilang ng masa, ako ay tinuksot doon ay sinubok ng inyong magulang. Bagamat nakita ang inyong ginawang silang nakinabang. Ang Panginoon ay muling nabuhay. Alleluia. 40 taon sa inyong ninuno ako ay nagdamdam. Ang aking sinabi, sila ay suwail, walang pakundangan. At ang mga utos ko ay sinusuway. Dahil sa galit ko, ako ay sumumpang di sila daratal. Sa lupang pangakong aking inilaan. Ang Panginoon ay muling nabuhay. Alleluia. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, Para nung una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Ang Panginoon ay muling nabuhay. Alleluia. Tayo pong lahat sa panalangin sa umaga. Si Jesus ay muling nabuhay. Alleluia. Magalak tayo sa ating tagumpay. Alleluia. Ipinako siya sa krus, namatay. Alleluia. Upang iligtas tayong nawalay. Alleluia. Sambahin natin at papurihan. Alleluia. Ang Kristong Hari ating itanghal. Alleluia. Tao'y tinubos sa kasalanan. Alleluia. Ang mga anghel ay mag-awitan. Alleluia. Sa ating Diyos Ama ang kapurihan, Alleluia. At sa Diyos Anak na Haring Mahal, Alleluia. At Espiritong Diyos na Banal, Alleluia. Dadakilain magpakailanman, Alleluia. Muli kang lilingon, O Diyos, at dudulutan kami ng buhay at magagalak sa iyo ang iyong sambayanan. Alleluia. Ikaw, O Panginoon, naging mapagbigay sa iyong lupain. Pinasasagana mo't muling pinaunlad ang ang bansang Israel. Yaong kasamaan ng mga anak mo'y nilimot mong tunay. Pinatawad sila sa nagawa nilang mga kasalanan. Ang taglay mong puot sa ginawa nila iyon ng inalis. Tinalikdan mo na at iyong nilimot ang matinding galit. Kaya naman, Panginoon, ibalik mo sana ang iyong paglingap. Ang pagkamuhi mo, aming madaramay limutin ang ganap. Ang pagkagalit mo at pot sa amin wala na bang hanggan. Di na balulubag, di na matatapos ang galit mong iyan. Ibangon mo kami, sana ibalik mo ang nawalang lakas. At kaming lingkod mo ay pupurihin ka na taglay ang galak. Kaya ngayon, Panginoon, ipakita mo na ang pag-ibig mong wagas. Kami ay lingapin at sa kahirapan ay iyong iligtas. Aking naririnig nagmula sa Panginoon ang sinasalita. Sinasabi niyang ang mga lingkod niya ay magiging payapa. Kung nangagsisisi at di nababalik sa gawang masama, ang nagpaparangal sa pangalan mo'y kanyang ililigtas. Sa ating lupain ay mananatili ang kanyang paglingap. Ang pagtatapatan at pag-iibigay magdadaupalad.
ang kapayapaan at ang katuwiray magsasamang ganap. Sa balat ng lupa'y pawang maghahari yaong pagtatapat, at ang katarungan na may maghahari mula sa itaas. Gagawing maunlad ng Diyos na ang Panginoon itong ating buhay. Ang mga halaman sa ating lupa ay bubungang mainam. Sa harapan niya, yaong maghahari pawang katarungan, magiging payapat susunod ng madla sa kanyang daan. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, para nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Muli kang lilingon, O Diyos, at dudulutan kami ng buhay, at magagalak sa iyo ang iyong sambayanan. Alleluia. Ang lahat ng aming pag-asa ay sa Panginoon namin inilalagay, at pinagkakalooban niya kami ng kanyang kapayapaan. Alleluia. Matatag ang ating lungsod, hindi tayo matibay na muog. Bayaang bukas ang mga pintuan upang makapasok ang bayang matapat. Binibigyan mo ng lubos na kapayapaan ang mga taong matapat na tumatalima at nagtitiwala sa iyo. Magtiwala kayong lagi sa Panginoon, pagkat siya ang kublihang walang hanggan. Pinapatnubayan mo ang mga taong matuwid at pinapatatag mo ang kanyang landas. Pinapatag mo ang kanyang landas. Panginoon, sinusunod ka namin at inaasahan. Ikaw lamang ang lahat sa aming buhay. Pagsapit ng gabi, hinahanap-hanap ka ng aking kaluluwa. Kapag ang batas mo'y umiral sa daigdig, ang lahat ng tao ay mamumuhay ng matuwid. Ikaw ang nagbibigay sa amin ng kasaganaan at anumang magawa namin dahil sa iyong pagpapala. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, para nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ang lahat ng aming pag-asa ay sa Panginoon namin ilagay, at pinagkakalooban niya kami ng kanyang kapayapaan. Alleluia. Ang lupa ay nagdulot ng kanyang bunga. Magalak at mag-awitan ng masaya ang lahat ng bansa. Alleluia. O Diyos, pagpalain kami't kahabagan, kami Panginoon, iyong kaawaan, upang sa daigdig mabatid ng lahat ang iyong kalooban at ang pagliligtas. Purihin ka nawa ng lahat ng tao, purihin ka nila sa lahat ng dako. Naway purihin ka ng mga nilikha, pagkat matuwid kang humatol sa madla. Ikaw ang patnubay ng lahat ng bansa. Purihin ka nawa ng lahat ng tao, purihin ka nila sa lahat ng dako. Nag-aning mabuti ang mga lupain, pinagpala kami ng Panginoon, Diyos namin. Ang lahat sa amin iyong pinagpala, naway igalang ka ng lahat ng bansa. Purihin ka nawa ng lahat ng tao, purihin ka nila sa lahat ng dako. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, para nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ang lupa ay nagdulot ng kanyang bunga. Magalak at mag-awitan ng masaya ang lahat ng bansa. Alleluia. Pagbasa ng salita ng Diyos. Si Jesus ay muling nabuhay ng Diyos at sa loob ng maraming araw ay napakita sa mga sumasama sa Kanya sa Jerusalem mula sa Galilea. Ngayon, sila'y mga saksi niya sa mga Israelita at narito kami upang ipahayag sa inyo ang mabuting balita. Ito ang pangako ng Diyos sa ating mga ninuno na Kanyang tinupad sa atin nang muli siyang buhayin ni Jesus. Ito ang nasulat sa 2 awit. Ikaw ang aking anak, ako ang iyong ama. Sige, ako na. Ang Panginoon ay muling nabuhay mula sa libingan. Alleluia. Ang Panginoon ay muling nabuhay mula sa libingan. Alleluia, alleluia. Nabayubay siya sa krus dahil sa ating sala. Alleluia, Alleluia, alleluia. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Ang Panginoon ay muling nabuhay mula sa libingan. Alleluia, alleluia. Tayo po sa papuring awit ni Zacarias. Kaunting panahon na lamang at hindi na ako makikita ng sanlibutan.
Ngunit ako'y makikita ninyo, sapagkat ako'y nabubuhay at kayo mabubuhay. Alleluia. Purihin ang Panginoong Diyos ng Israel, sapagkat nilingap niya at pinalaya ang kanyang bayan. At nagpadala siya sa atin ng isang makapangyarihang tagapagligtas mula sa lipi ni David na kanyang lingkod. Ipinangako niya sa pamamagitan ng kanyang banal na propeta noong una na ililigtas niya tayo sa ating mga kaaway at sa kamay ng lahat ng napupuot sa atin. Ipinangako rin niya na kahahabagan ng ating mga magulang at aalalahanin ang kanyang banal na tipan. Yan ang sumpang binitiwan niya sa ating amang si Abraham, na ililigtas tayo sa ating mga kaaway, upang walang takot na makasamba sa Kanya, at maging banal at matuwid sa Kanyang paningin habang tayo'y nabubuhay. Ikaw naman, anak, ay tatawaging propeta ng kataas-taasan, sapagkat mauna ka sa Panginoon upang ihanda ang Kanyang mga daraanan at ituro sa Kanyang bayan ang landas ng kaligtasan, ang kapatawaran ng kanilang mga kasalanan. Sapagkat lubhang mahabagin ang ating Diyos, magbubukang liwayway sa atin ang araw ng kaligtasan, upang magbigay liwanag sa mga nasa kadiliman at nasa ilalim ng kamatayan, at patnubayan tayo tungo sa daan ng kapayapaan. Papuri sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong unang, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Kaunting panahon na lamang at hindi na ako makikita ng sanlibutan, ngunit ako'y makikita ninyo, sapagkat ako'y nabubuhay at kayo mabubuhay. Alleluia. Pangkalahatang panla. Walang bahid ng kordero ng Diyos ay nag-aalis ng makasalanan ng sanlibutan. Pasalamatan natin ang Ama at wikain. Bukal ng lahat ng buhay, kami buhayin mo. Bukal ng lahat ng buhay, alalahanin ang kamatayan at pagkabuhay ng korderong sa krus na matay. Pakinggan ang kanyang tinig habang siya'y nabubuhay, magpakailanman, upang ipag-adya sa kapahamakan. Bukal ng lahat ng buhay, kami buhayin mo. Ngayong nalupig na ang lumang libadura ng kabuktutan at kasamaan, naway manginain kami ng malinis na tinapay ng katapatan at katotohanan. Bukal ng lahat ng buhay, kami buhayin mo. Pagkaloob na ngayon maisantabi namin ang anumantang tunggalian at inggitan at maipadama ang kalinga sa ibang nangangailangan. Bukal ng lahat ng buhay, kami buhayin mo. Idulot sa aming mga puso ang diwa ng mabuting balita ng kaligtasan, upang kami tumahak sa landas ng iyong mga utos, ngayon at magpakailanman. Bukal ng lahat ng buhay, kami buhayin mo. Manalangin tayo sa Panginoon sa pamamagitan ng ating mahal na ina ng mga biyaya. Para sa ating Arsobispo Gilbert, para sa mga pari, diakono at relihiyoso, para sa pagkakaroon ng mga banal na bukasyon sa simbahan, para sa mga deboto ni Santo Padre Pio, lalo na sa mga may kahilingan at sa mga may sakit, para sa ating pamilya, kamag-anak at kaibigan, para sa mga tagapagtaguyod ng pambansang dambana ni Santo Padre Pio, para sa lahat ng mga makasalanan, para sa lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio, para sa lahat na nagtitiwala ng kanilang sarili sa ating mga panalangin, at para din po sa intensyon ng pambansang dambana at parokya ni Santo Padre Pio. Bukal ng lahat ng buhay, kami buhayin mo. Sama-sama nating dasalin ang panalangin tinuro ng ating Panginoon. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen.
Amang makapangyarihan, tanawin nawa naming may pag-asa ang aming pagkabuhay. Sapagkat bilang mga anak, kami iyong hinirang at ipinauli. Ang galak ng aming kabataan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagpalain nawa tayo ng Panginoon, iligtas tayo mula sa lahat ng kasamaan at akayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong lahat na nakiisa sa ating pangumagang panalangin. Ang ating pong susunod na misa ay sa ganap na 8 ngayong umaga. Maraming salamat po.